What's up mga idol? FIBA President, ipinatawag na si JB after mag-positive. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. Padaanan lang muna sandali natin ang balita tungkol kay Mikey Williams, dahil ayon sa mga reports ay nakikiusap na daw siya sa TNT management, na sana ay makapaglaro na siya sa paparating na All-Filipino Conference para sa TNT. Pero ayon sa mga reports, ngayong napatunayan na daw ng tropang Giga na kayang-kaya pala nila mag-champion nang walang tulong ni Mikey, mukhang desidido na daw sila na hindi na muling kukunin pa ang former player nila. Kapag kinuha pa daw kasi si Mikey Williams, siguradong biglang mawawala ang husay at galing ng kanilang Finals MVP na si Reynam Batak. Ayaw daw nilang mangyari ito dahil malaki ang utang na loob nila sa kanya. Ito pa ang mabigat sa balitang ito, naghahanap na daw ang TNT ng mga teams na gustong kumuha kay Mikey, ready to be traded na daw talaga siya, at kapag nagustuhan ng TNT ang offer ay ibibigay agad siya. Samantala, lumipat na tayo ngayon sa balita tungkol kay Justin Brownlee. Trending pa rin sa iba't ibang social media ang nangyari sa kanya, kung saan posibleng magkaroon siya ng isang napakabigat na suspension o penalty. Ayon pa nga sa mga legit sources, delikado na daw talaga si Brownlee ngayon, dahil nga pati mismong si Boss Al Francis Chua ay hindi daw natuwa sa ginawa ni JB. Sa katunayan ay pinagbawalan nga daw niya ito sa ginagawa niya. Yan ay ayon sa Sports Insider na si Snow Badwa. Pinagsabihan pa nga daw ni Boss Al si JB na ikasisira ng career niya kung magpapatuloy ito, pero mukhang hindi nga nakinig si JB sa naging payo nitong si Boss Al. Ito pa ang mas mabigat sa balitang ito, nakarating na daw sa FIBA President and Boards ang nangyaring result kay Brownlee. At pinapapunta na nga daw siya sa FIBA headquarters dahil mabigat daw ang pag-uusapan. Mukhang dito na pag-uusapan ang suspension, ang multa, ang penalty o kaya naman ay ang permanent ban. Siguradong hindi magugustuhan ni Brownlee ang magiging hatol ng FIBA dahil napakabigat nito. Pero sana naman ay magkaroon ng consideration ang FIBA officials at president sa kanya, dahil kung hindi ay baka hindi na natin makita pang maglaro si JB, hindi lang sa Barangay Ginebra kundi pati na din sa Gilas, Pilipinas. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo kay Justin Brownlee? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.